Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan. At sa ating mga kababayan sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi din sa inyo mga kababayan. Lalo na sa ating mga OFW dyan at mga seafarers, ingat po kayo sa inyong mga trabaho mga kababayan. At dito po tayo mga kababayan, meron po tayong isang mainit-init na balita mga kababayan, malibang kay isang batikang na mamamahayag na siguro narinig nyo na rin mga kababayan. Kasi Jason sa hinuli ng NBI, pero meron tayo isang bagong mainit-init na balita din mga kababayan na ating nasagap mga kababayan. Kung inyo natatandaan mga kababayan, ng panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, meron pong isang dating Deputy Ombudsman na si Carandang mga kababayan, no? Kung inyo naalala mga kababayan, ito si dating Ombudsman Carandang, Attorney Carandang, ay naglabas ng kanilang SALN mga kababayan, ba 2018 ata yon or 19, sa mga ganong year mga kababayan. Naglabas siya ng SALN ng mga Dutertes mga kababayan, at lumabas doon sa SALN, hindi po sa AMLAC mga kababayan, ay bilyon-bilyon nga talaga ang transaksyon ng mga Duterte noong araw, noong panahon na yun mga kababayan. So sa kadahilanan, dahil si Presidente Duterte, at iyon din ang umuugong-ugong na kinakasuhan siya ni Senator Trillanes mga kababayan, na hinahamon siya ni Senator Trillanes na magpirma ng waiver sa bangko para makita ang kanilang transaksyon doon sa pinakita ni Atty. Carandang, Deputy Ombudsman Carandang, na lumalabas doon talaga na bilyones ang mga pasok sa kanilang account. Labas-pasok mga kababayan. So sa pangyayaring yon ay tinanggal na Duterte si Carandang bilang Deputy Ombudsman mga kababayan, dahil daw mali ang paratang ni Carandang sa kanila. Hindi tama ang ginawa ni Carandang at illegal mga kababayan. Doon nga nakita natin na talagang hawak ng mga Duterte, hawak ni Rodrigo Roa Duterte ang batas, at kanilang binabali ang batas mga kababayan, kasi masunod lang ang kanilang layaw, masunod lang ang kanilang gusto, diba mga kababayan. Kaya iyon ang nangyari, tinanggal nila, inalis nila si Carandang sa pagiging isang Deputy Ombudsman. So lahat po na pribileyo ay wala pong makukuha si Carandang dahil tinanggal siya, kasi may mga violation siya against sa ating presidente mga kababayan, kay Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Pero itong bagong good news, itong news na nasagap natin sa GMA7 ay ating pakinggan mga kababayan. Pakinggan lang natin kasi baka ma-copyright tayo mga kababayan. Order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang noong 2018. Ayon sa SC, walang administrative o disciplinary authority ang Pangulo laban sa Deputy Ombudsman. Kinatigan din ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals na ibasura ang dismissal order para sa anilay lack of jurisdiction. Isang independent constitutional body ang Office of the Ombudsman. At sa pag-void ng Korte Suprema sa dismissal order, ibinalik nito ang karapatan ni Carandang sa lahat ng retirement benefits. Yun. Dinismiss ng dating Pangulo si Carandang dahil sa mga reklamong graft and corruption at betrayal of public trust. Nagugat ang reklamo sa maling paglalabas ni Carandang ng impormasyong may bilyon-bilyong piso sa bangko si Duterte at ang kanyang pamilya. Sinusubukan ko namin kunin ang reaksyon ni Carandang at ng kampo ng mga Duterte. So, yun mga kababayan. Ulitin po natin mga kababayan, ulitin natin at para Walang administrative o disciplinary authority ang Pangulo laban sa Deputy Ombudsman.
Kinatigan din ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals na ibasura ang dismissal order para sa nila lack of jurisdiction. Isang independent constitutional body ang Office of the Ombudsman. So, ibig sabihin, nagmamalabis talaga si Duterte noong araw, mga kababayan, nang siya ay naging presidente. Nagmamalabis sa power. Diba, mga kababayan, ganun ang kanilang ginawa. Kapag sila ang inyong kinakalaban, ang gagawin niya, i-overpower ka niya kasi presidente ka. So, ganun ang nangyari kay Caranda, mga kababayan. So, pakinggan natin ulit. At sa pag-void ng Korte Suprema sa dismissal order, ibinalik nito ang karapatan ni Carandang sa lahat ng retirement benefits. Yun. Dinismiss ng dating Pangulo si Carandang dahil sa mga reklamong graft of corruption at betrayal of public trust. Nagugat ang reklamo sa maling paglalabas umano ni Carandang ng impormasyong may bilyon-bilyong piso sa bangko si Duterte at ang kanyang pamilya. Sinusubukan ko naming kunin ang reaksyon ni Carandang at ang kahapon. So, ayan, mga kabayan. Gumalaw ang Supreme Court. Kudos sa inyo, Supreme Court, ha. Kala namin Saras Court ka na, eh. So, kudos sa iyo, Supreme Court, na pinabali, na dinismiss mo ang kaso ni Carandang. So, yun. Na-vindicate na si Carandang, mga kababayan. So, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Senator Trillanes. Diba? Narinig din natin doon sa Congress hearing, mga kababayan, no? Sa impeachment ni Sara. So, totoo, di ba? 18 sinabing transaction ang sinabi ni Senator Trillanes, tugma lahat sa sinasabi ng AMLAC, mga kababayan. So, totoo lahat. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga baho ng Duterte ay lumalabas na, mga kababayan. Kahit anong pilit nilang itinatago, yun ang sinasabi nyo. Kapag may usok, kapag may apoy, may usok. So, ganun ang nangyayari sa kanila ngayon, mga kababayan. Kaya ayaw humarap ni Sara Lustay sa impeachment sa Kongreso, mga kababayan, at nananakot pa, diba, mga kababayan? So ganun din ang kanilang ginagawa kay President Marcos. Simula pa lang kay PBBM, kinakasuhan na ng bangag, kinakasuhan na ng drug addict, kasi nga gusto nilang pagtakpan ang kanilang mga ginawang kamalian, ang kanilang ginawang kalapastangan sa bayan natin, mga kababayan. Gusto nila pagtakpan lahat, 10 ng kanilang mga kasamaan. Sana lahat ng mga kasama nila nito ay makulong din, mga kababayan. Kaya maraming salamat sa Korte Suprema, at maraming salamat na hindi natutulog ang batas at hindi natutulog ang Diyos, mga kababayan. So ayun na, naniningil na ang Panginoon sa kanila, mga kababayan. Kaya nga sabi niya, justice will prevail. Ang matuwid ay siyang mananalo hanggang dulo, mga kababayan. Kaya yun na ang lumalabas na katotohanan. Lumalabas na ang kanilang mga baho, lumalabas na ang kanilang paglastapangan sa ating konstitusyon na kanilang binabali. Sila nga ang number 1 bumabali ng konstitusyon, mga kababayan. Kaya maraming salamat sa Korte Suprema. Kudos sa inyo lahat, at mabuhay ka, Deputy Carandang, Attorney Carandang ng Ombudsman. Ayun, makukuha mo na ang inyong mga benepisyo sa gobyerno na inyong pinaglingkuran ng mahabang panahon. At maraming salamat din kay Senator Trillanes na patuloy lumalaban sa katotohanan at sa katawalian, mga kababayan. Kaya akala natin ay hindi nagsasabi si Senator Trillanes nung araw. Ako nga nung araw ay galit din ako kay Senator Trillanes. Yun pala ay totoo ang kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Kaya kayo, mga kababayan, gumising na po kayo. Hindi po kayo one-sided lang. Palawakin nyo ang inyong kaisipan, palawakin nyo yung utak, palawakin nyo yung pananaw, mga kababayan. Huwag na kayo maniniwala dyan sa mga Duterte. Number 1 silang sinungaling. Ang kanilang ugali, puro mura dito, mura doon, patay dito, patay doon. Yun bang gusto nyo maging presidente? Isang berdugo, walang respeto sa taong bayan. Ang gusto lang nila ang masunod, di ba? Nakikita nyo naman, mga kababayan, hindi naman lingid sa inyo yan kapag sila ay na-interview, kapag sila ay nagsasalita sa media, ang sariling media nila, di ba? Nakikita nyo kung paano sila magsalita. Walang delikadesa, walang respeto, mga kababayan.
Kaya gumising na po kayo mga kababayan. Withdraw your support from Duterte's mga kababayan. O siya, sige, dito na lang tayo. Please comment down below mga kababayan and like and share sa ating maliit na video. Mga kababayan, maraming salamat po. Na yun ang sinasabi natin ulit. Kapag may usok ay lalabas at lalabas. Kapag may kamalian, lalabas at lalabas. At hindi natutulog ang batas. Hindi natutulog ang Diyos mga kababayan. Lahat ay may katapusan. Lahat ay may hangganan. Ngayon, sinisingil na sila mga kababayan. O siya, sige, dito na lang tayo muli. Maraming salamat po sa muli sa inyong panonood mga kababayan. God bless us all. Bye-bye.